Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Palang umaga kapatid. Ako si Mark Joseph Moral na mula sa CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, atin pong pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos na makukuha sa Leviticus chapter 19 verse 17 to 18 na may pamagat na the command to love one's neighbor. Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Ang Diyos po ang magpala ng pagkakabasa ng kanyang salita. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo ngayong umaga sa iyong patuloy na paggabay at sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Gayon din sa mga biyayang natanggap namin mula noon hanggang ngayon. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng sapat na lakas upang magampanan ang aming mga responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapitbahay. Naway bigyan mo kami ng malinaw at nakatutok na pag-iisip upang sa bawat sandali ng aming buhay, ang tanging layunin namin ay paglingkuran ka. Bigyan mo kami ng kapayapaan ng isip sa araw at gabi na nagsisilbing palaging paalala na ikaw ang buhay na Diyos, ang buong sansinukob. Kami ay buong kababaang loob na humihiling ng iyong proteksyon mula sa kapahamakan at para sa iyo na protektahan kami mula sa mga tukso ng mundo. Nang sa gayon ay mamuhay kami sa paglilingkod sa iyo nang walang anumang maling gawain. Patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa aming pang-araw-araw na buhay at sa umagang ito. Hinihiling namin sa iyo na samahan mo kami at punuin mo kami ng iyong mga salita at turo upang kami ay maituring na karapat-dapat sa iyo. Panginoon, inaalay namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga talatang ating binasa ay may makikita tayong tatlong punto na ayaw at nais ng Diyos na gawin natin sa ating kapwa. Una, do not hate your brother in your heart. Ito ay makikita sa verse 17. Ang magtanim ng galit sa ating kapwa ay hindi nakakabuti. Pwede itong humantong sa pagkakasalang makagawa tayo ng masama tulad ng pagpatay, pagsira ng buhay, pananakit at iba pa. Sinabi sa Efeso chapter 4 verse 26 to 27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Hagad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ibig sabihin, ang galit ay mula kay Satanas at hindi mula sa Diyos. Ang payo ng Diyos dito sa Levitico verse 17, huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa, sa halip pangaralan mo siya. Ang maganda pa nga ay ibahagi natin sa kanya ang salita ng Diyos. Number 2, do not seek revenge or bear a grudge against one of your people. Verse 18 naman po ito makikita. Nais ng Diyos na huwag tayong maghiganti sa mga taong nakasakit sa atin. Ayon sa Roma chapter 12 verse 17 to 19, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Number 3, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Na ito po ay makikita sa verse 18. Tayo ay inuutusan ng Panginoon na maging mapagpatawad. Kung paano pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, dapat din nating patawarin ang mga nagkakasala sa atin. Ito ay nahahayag ng pagmamahal sa ating kapwa. 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, have fervent and unfailing love for one another.
because love covers a multitude of sins. Bilang konklusyon po, huwag nating hayaang manaig sa atin ang galit. Sa halip, alalahanin natin ang mga turo ng Diyos sa tuwing nakakaranas tayo ng problema na maaaring dulot ng galit. Nais ng Diyos maging matatag tayo sa ating sarili, mapagbantay sa galit at puot, at huwag padadaig dito. Ngunit, dapat nating laging tandaan na purihin at parangalan ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Lagi siyang nandiyan para gabayan tayo at turuan tayo. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sariwain ang kanyang mga turo at ipamuhay ang mga ito. Kahit na hindi tayo makakita ng agarang mga sagot o pagbabago, kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos, lahat ng bagay sa kalaunan ay gagana at matutupad. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong mga turo, pagwawasto at patnubay na madalas namin nakakaligtaan dahil sa aming biglaang pagsiklab ng galit. Mangyaring patuloy na gabayan at turuan kami ng iyong mga salita habang kami ay naglalakbay sa aming pang-araw-araw na buhay sa mundong ibabaw. Kami ay nagpapasalamat sa mga pagpapala at proteksyon na iyong binibigay sa bawat isa sa amin at dinadakila ka namin sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa pakikibahagi sa aming programa. Mahalaga para sa atin na patuloy na pagnilayan ang salita ng Diyos ng may katapatan dahil ito ay magbibigay daan sa atin na lubos na maunawaan ito. Samahan po ninyo kaming muli bukas sa aming pagninilay-nilay sa kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Huwag mag-atubialing ibahagi ang video na ito sa iba upang maaari ka ring maging mapagkukunan ng mga pagpapala sa kanila. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, magkaroon ng magandang umaga.